Happy 45th anniversary, mahal ko! Grabe, Arman. Ang bilis ng panahon, no? Ay, totoo yun. Sa 45 years of marriage natin, ang daming mga nagbago at dumating na swerte sa atin. Abay, unang-una, lumaki ang negosyo natin. Isa na yung malaking kumpanya. Abay, hindi ko naman magagawang palagayin yun kung wala ang tulong at pagmamahal mo, Mariana. Isa pa sa magandang blessing na dumating sa atin ay ang nalalapit na ordination ng ating anak na si Edrion. Abay, sa linggong darating na pala ang ordinasyon ng anak natin. Ay, napaka-proud ko kay Adrian. Sana kasama natin siya ngayon. Huwag ka mag-alala. Kapag naging ganap ng pari si Edrion, makakasama na natin siya. Natutuwa ako kasi matutupad na yung ipinangako ko sa Nuestra Señora de la Anunciata. Abay, nasasabik na rin ako sa unang misang idaraos ng anak natin. Sa totoo lang, sobra-sobra ang pasasalamat ko ngayon sa Diyos kasi nalampasan ni Adrian ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Lalo na nga rin yung trahedyang dumating sa kanya noong 15 anyos pa lang siya. Ay, naku. Sobra akong naawa sa anak natin nang mangyari yun sa kanya. Buti na lang ginawa natin ang lahat para matulungan siyang malampasan yun. Totoo yun, totoo. Huwag na nating balikan yun. Abay, wag na nga. Lahat tayo naka-move on na sa pangyayaring iyon. Siya nga pala. Akala ko ba susunod si David sa atin dito sa restaurant? Nag-send na ako ng text message sa kanya kanina. Reply niya sa akin, on the way na raw siya. Abay, sana hindi mo na siya pinapunta rito. Baka masira lang ang anniversary celebration natin dahil sa kanya eh. Huwag ka namang ganyan sa bata, Arman. Aba, kilala mo naman yan si David. Mahirap ispellingin ang ugali niyan. Ibang-iba siya kay Adrian. Normal lang yon sa edad niya. Ay, nako. At saka, huwag na natin siyang ikumpara kay Edrion. Kaya tuloy madalas ma-insecure si David kasi palagi mo siyang hinahanapan ng butas. Be nice to him, okay? Sorry I'm late, so what am I missing? Maupo ka na. Ito yung menu. Kapag nakapag-decide ka na, saka ako tatawagin yung waiter. I'll go for honey lemon garden salad large at saka avocado yogurt shake. Waiter! Order kami. Kamusta naman ang pag-aaral mo, David? Doing great so far. Ako po yung pinakamataas na nakuhang grade sa previous exam namin. I'm so proud of you, anak. David, na-order na kita ng pagkain mo. Kayo pa, hindi niyo po ba ako tatanungin kung ano po yung makukuha kong awards this quarter? Abay, bakit? May makukuha ka pa bang ibang award? Yes pa. First prize po ang nakuha ko sa poetry contest sa school namin. Sa next week ang awarding. In-expect ko rin na ako ang magiging top 1 sa buong klase ngayong quarter. Ay, good yan. Bakit parang hindi kayo masaya para sa akin, sir? David, masaya kami ng papa mo sa mga achievements na nakukuha mo sa klase, anak. We are so proud of you. Siguro ma, kayo proud kayo sa akin pero si Papa, tingin ko po hindi siya proud sa akin eh. Para sa kanya si Kuya Adrian lang ang magaling. Wag mo sirain ang anniversary celebration namin ng mama mo, ah. Sana pala hindi nyo na lang ako inimbita dito. David, Arman, please. Huwag na kayong magtalo. Masaya dapat tayo ngayong araw. David, anak, huwag mo sanang isipin na palaging pinapaboran ni Papa mo si Edrion. Pareho kayong mahal niya. Mga anak niya kayo. Ay, naku, David? Sasama ka ba sa amin sa priestly ordination ng kapatid mo? Hindi na po. Baka magkagulo lang ako sa celebration ninyo eh. Mabuti naman kung ganun. Arman! It's okay ma. Sanay na ako dyan kay Papa. Kahit kailan mainit talaga ang dugo niya sa akin. Anak, pagpasensyahan mo na ang Papa mo. Please. Okay lang po ma. Madali naman po akong kausap. Hoy, David! Hindi ba priestly ordination ng kuya mo ngayong araw? Ba't di ka umattend? Oo nga, ngayon nga yun. Pero hindi na ako kailangan pang dumalo dun. Bukod sa madali ako mabol sa mga ganong okasyon, no? Naku, patawarin ka sana ng Diyos sa sinabi mong yan, ha? Pero, David, nagtataka lang kami, ah. Bakit ang laki ng agwat ng edad nyo ng kuya mo? At saka, matatanda na masyadong mga parents nyo. Well, kaya malaki ang agwat ng edad namin. Ampun lang kasi si Kuya Eddie yun. Inampun lamang siya noong 15th wedding anniversary ng mga magulang ko. Eh, ikaw, pre, ampun ka rin ba? Of course not. Anak talaga ako ni na Arman at Mariana Fortich. Talaga ba?
Siguradong menopause ng mama mo nung pinanganak ka. Baka naman ampun ka din tulad ng kuya mo, pre, ha? Hindi lang nila sinasabi sa'yo kasi ayaw nila masaktan ang kalooban mo. Uy, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi nga ako ampun? Anak nila talaga ako at kaya kong patunayan yun sa aking birth certificate at other records. Okay. Kwento pa nga sa akin ni Mama, isa raw akong miracle baby. Ang buong akala nila, hindi na sila magkakaroon ng sariling anak kaya inampun nila si Kuya Adrian. But after 15 years, dumating ako sa buhay nila. Guys, lehitimong fortich ako. Kung tutusin, mas may karapatan ako sa mga naipundar ni na mama at papa kaysa kay Kuya Adrian na sumampid lang sa pamilya namin. Teka, bakit parang mas anak pa ata ang trato ng mga magulang mo sa kuya mo kaysa sa'yo? Oo, pansin ko din yan, pre. Mas paborito nila ang kuya Adrian mo kaysa sa'yo. Para tuloy ikaw pa, lumalabas na ampun eh. Pwede ba tumigil lang nga kayong dalawa? Uy, David, chill lang. Huwag ka mainit ng ulo. Pwede ba wag na natin pag-usapan si Kuya Adrian? Lalo na kasi nag-iinit ang ulo ko eh. Okay, fine. Hindi na namin babanggitin ang kuya mo. Ma! Pa! Anak, congratulations! Napakasaya namin ang mama mo. Isa ka ng ganap na pare. Hindi mo alam kung gaano kami ka-proud sa iyo, anak. Ay, sa wakas natupad na rin ang pangako natin sa Panginoon. So, Father Adrian na nga itatawag namin sa'yo simula ngayon, ano? Okay lang po. Pero ma, pa, maaring pari na ako ngayon pero wala pong magbabago sa akin. Ako pa rin pong anak nyo. Ma, pa, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matutupad ang pangarap ko na maging pare. Ay, siya nga pala, anak. Saan ang magiging pastoral assignment mo? May good news po ako pa, ma. Dahil isa po akong chameleon, unang pastoral assignment ko sa Boso-Boso Church. Ay, talaga, anak? Ay, memorable sa amin ang Boso-Boso Church kasi madalas kami magsimba dyan ng papa mo nung wala pa kaming anak. Ay, siya nga po pala. Si David. Makakarating po ba siya ngayon? Eh, hindi namin alam. Kanina pa nga siya kinakontak ng mama mo pero hindi siya sumasagot. Sigurado ako nakikiparte lang yun sa mga tropa niya. Ay, ganun po ba? Oh, Adrian, huwag ka nang malungkot kung wala ngayon si David. Eh, hindi ko po maiwasang malungkot lalo na't kapag naobserbahan kong malayo ang loob niya sa akin. Sinikap ko naman po mag-reach out sa kanya. Pero siya po ang kusang lumalayo sa akin. Eh, hayaan mo na yan si David. Besides, hindi naman siya kawalan sa mga buhay natin. Kung ayaw niya tayo ituring bilang pamilya, di wag. Pa, parte pa rin ng pamilyang to si David. Naniniwala ako na darating din ang araw na marirealize niya ang kahalagaan ng pamilya sa buhay niya. Tama ang anak mo, Arman. Habaan na lang natin ang pasensya natin kay David. Ay, nako, puro na lang habaan. Ilang beses ko na inuunawa ang batang yan, pero nasagad na nga ako eh. Magkaiba kayong dalawa, Adrian. Kung ikaw, Angel, si David naman ay isang demonyo. Arman, nasa harap tayo ng isang pare. Pa, nakikiusap po ako sa inyo. Habaan niyo pang pasensya niyo kay David. Nami-misunderstand lang natin siya. Pero naniniwala ako magbabago din siya. Walang taong likas na masama. Lahat may kakayahang magbago. Pa, gawin niyo po ito para sa akin. Okay lang sa'yo kahit na hindi kanya nire-respeto bilang kapamilya. Pa, ma, kahit na ganun ako tratuhin ni David, mahal na mahal ko pa rin siya. May papromise niyo ba na mamahalin niyo rin siya tulad ng pagmamahal niyo sa akin? Oo, anak. Pangako. Eh, kayo pa. Ay, nako. Sige, alang-alang sa'yo, anak. Habaan ko pa ang pasensya ko sa lalaking yan. David! Pwede ba akong pumasok sa loob? Oo, wawalan ba nandito? Baka masunog ka lang. May ibibigay sana ako sa'yo kaya subaglit ako dito sa kwarto mo. Sige, tumuloy ka na. Si Papa nga, basta-basta po ang pasok sa kwarto ko. Samantala ito, makakotok ko pa kahit nakabukas naman yung pinto. Alam ko hindi ka mahilig sa metal rock kaya hininaan ko na. Paborito mo kasi mga baduy na opera songs eh. Teka, may ibibigay mo sa akin ah? Eto David, tanggapin mo to. Nasa loob itong paper bag. Sana basahin at ingatan mo yan. Ano to? Father Adrian? Isang Bible at isang oval acrylic ornament ni St. Camillus de Lelis. Anin ko naman ang mga yan.
Binigyan kita niyan kasi nagbabakasakali akong mapalapit ka sa Diyos. Baka sa pamamagitan niyan, tumibay ang pananampalataya mo sa Kanya. Uy, naku. Hindi ko kailangan yun. David, alam kong malayo ang loob mo sa akin. Pero pwede ko bang malaman kung bakit? Gusto mo ng diretsahan? Yoko sa'yo. Masyado mo kasing pinagpipilitan ng sarili mo sa akin eh. Tsaka ayoko yung taong masyado mabait, ano? Dahil lang ba doon kaya hindi mo ako itinuring na kapatid? Ayoko sa'yo kasi palagi mo inaagaw atensyon at pagmamahali ng mama at papa. Para sa kanila, ikaw lang ang magaling eh. Mabait, matalino, ikaw lang ang nag-exist. Si Papa, wala nga ibang bukang bibig kundi ikaw. Palagi niya ako kinukumpara sa'yo. Di niya na nga pinapansin yung mga achievements ko kasi sa'yo lang ang nakatutok at atensyon niya. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa akin, ha? Sorry David, pero hindi ko yun alam. Hindi mo alam. Sa totoo lang, pagod na nga ako maging pangalawa sa'yo eh. Ayoko na magtago sa anino mo. Gusto ko maramdaman naman na may nagmamahal sa akin. Yung may nagmamalasakit sa akin. Yung masaya sa mga nakakamit kong tagumpay. Sa palagay mo, hindi pa ako nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo? Una sa lahat, hindi ko kailangan ng pagmamahal at malasakit mo. Dahil sa'yo, kaya ganito ang buhay ko. Kung nga ang dahilan, kaya hindi ko na maramdaman sa pamilyang to na importante ako eh. David! Sige na, sige na. Malis ka na. Kunin mo na rin itong mga basura mo bago pa tuloy mawala ng respeto ko sa'yo. Anak, bukas yung pinto. Pwede ba akong pumasok? Sige po ma, tuloy po kayo. Kamusta na pala ang pag-uusap niyo ni David? Sinubukan ko po siyang kausapin ng maayos pero pinagtabuyan niya lang ako. Galit na galit po siya sa akin. Inaakusahan niya ako na inaagaw ko raw ang atensyon niya ni Papa sa kanya. Habang sinasabi niya sa akin yun, ramdam kong hindi niya talaga ako matatanggap. Pasensya ka na kay David. Alam kong gusto mo talagang mapalapit sa kanya pero kung hindi pa siya handa, huwag mo munang ipilit anak. Hayaan natin siyang makapag-isip-isip muna. Tama po kayo ma. Basta anak, ipagpatuloy mo lang ang pagmamahal mo sa kanya, ha? Palagi mo siyang isasama sa mga dasal mo. Naniniwala akong lalambot din ang puso ni David at marirealize niya na mali siya sa pag-aakusan niya sa'yo. Perpekto na sana ang pamilya natin. Kung magbabago lang sana ng ugali si David. Walang imposible sa Diyos, anak. Akala namin ng papa mo noon hindi na kami magkakaanak pero nagkaroon ng himala at ibinigay ka sa amin ng Panginoon. Kaya Adrian, naniniwala akong hindi imposible na magbago si David. Darating ang panahon na magbabago siya at mamahalin na niya tayo bilang kapamilya niya. Sabi niya, dito kami sa parking area magtatanasa ka. Magsa 30 minutes na pero wala pa rin siya. David! Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay dito ah. Pasensya na. Alam mo naman kailangan ko mag-ingat pre. Baka matimbrehan ako eh. Ay, nga pala. Dala ko na yung in-order mo sa akin. Akin na, dali. O yan, 10 tabletas yan. Matindi yan pare. Isang tableta lang inumin mo ah. Dadaling ka agad dyan sa langit. Oo, ito na yung bayad ko. As loob na sobre. Kasama na ba yan yung utang mo sa akin ng 1 linggo? 32,000 pesos yan. Gusto mo, bilangin mo pa eh. Hindi na. Tiwala naman ako sa'yo eh. Ay, siya nga pala. Oo. Dadalo ka ba sa party ni Sasha mamaya sa Evergreen Towers? Balita ko, babaha daw ng... Alam mo na. Siyempre pupunta ako. Di pwedeng wala ako sa event na yun, O siya, alis na ako. Kailangan ko na umalis pre. May delivery pa ako sa Makati. Oh, mag-ingat ka pare ah. Uso pa naman ng tukha ngayon. Ano ng balita, Greta? Tuloy ba ang meeting natin ngayon with the investor? Yes, Arman. Nakausap ko na si Mr. Diamson at sinabi niya sa akin na interested siyang mag-invest sa Fortage Food Corporation. What time at saan ba magkikita? Sa VIP launch ng Evergreen Towers, 9 p.m. Ano, available ka ba? Oo naman. Mag-aayos lang ako ng sarili ko tapos pupunta ako agad dyan. Sige, Greta. Bababa ako na to Kausapin ko lang ang anak ko. David, halika nga rito. Bakit po pa? Kakauwi mo lang galing na eskwelahan tapos aalis ka na naman uli. Saan ka ba pupunta? May dadaluhan lang po akong party ng tropa ko. Anong oras na naman ang uwi mo?
Wait pa. Kailan pa kayo naging concern sa oras ng pag-uwi ko? Sa pagkakaalam ko, uwi man ako o hindi sa bahay, wala naman kayong pakialam Ay nako, David, anak. Alam ko malaki ang galit mo sa akin dahil iniisip mo na mas pinapaboran ko ang Kuya Adrian mo kaysa sa'yo. Hindi nga ba? Alam ko pa, never naman ako nag-exist sa inyo Ay nako, pasensya ka na, David. I'm very, very sorry kung nasaktan ko man ang kalooban mo. Handa naman ako itama yon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ano nakain ninyo at bigla nyo na lang sinabi yan sa akin? Wait, baka naman pinaprank nyo lang ako. Ay, totoo ang sinasabi ko, anak. Magsimula tayong muli. At pinapangako ko sa'yo na itatrato kita tulad ng pagtrato ko sa Kuya Adrian mo. Arman, what a surprise! Ang aga mong dumating. Well, kilala mo naman ako. Maaga talaga akong dumarating sa meeting para ma-impress natin ang mga potential investors. Well, anyway, nakausap ko na kanina si Mr. Jamzon and he's on his way na. Malaki na talaga ang inasenso ng Fortich Food Corporation. Saksi ako kung paano nagsimula ang kumpanya from scratch. Well, hindi lang naman ako nagpalago ng kumpanya. Kasama din siyempre kayong dalawa ng asawa ko. Malaki ang contribute ninyo sa pagpapalawak ng MFC. Boss, mukhang dito na ngayon. Positive po dito. Dito! Silipin mo doon! Okay, sir. Confirm. Greta, bakit kaya may mga pulis na pumapasok sa loob ng Evergreen Towers? Ano kaya meron? Narinig mo ba yung sinabi ng isang pulis? Parang may i-raid silang unit sa 15th floor. Hoy, David! Ay ka na! Sabi ninyo sa akin noon, mas makakarating sa langit si Kuya Adrian kaysa sa akin. But look at me now! Nasa langit na ako! Naunahan ko pa yung banal-banalan kong kapatid. Teka! Oh my God! Oh my God! Oh, bakit pare? Anong problema? May mga pulis sa loob ng Evergreen Tower! Papunta sila sa atin! Ano? Uy, tara na! Bilis! Wala kang ilos! Rito! Nasa mga kamay! Ilos! Huwag niyo na rin subukan tumakas dahil napapaligiran na namin itong unit na to! Oh my God! Ano gagawin natin pare? Ako makulong! Wala nang kikilos na masama Diyan lang kayo sa baba. Ihanda na natin lahat ng mga ebidensya para sa inyo. Arman, ayan na yung mga pulis kasama yung mga taong nahuli nila sa drug raid. David! Tulungan mo kami! May influensya naman ng papa mo, di ba? Sabihin mo sa kanya, palayain kami! David! Greta, narinig mo ba yun? Parang binanggit yung pangalan ni David. Bitawan ninyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Ako si David Fortich! This is harassment! Dedemanda ko kayo! Bitawan niyo ako! Arman, ayan si David! David! Greta, pupuntahan ko lang anak ko ha. Pa! Buti ka! Please, gumawa ng paraan para mapalaya ako, ma! Mr. Fortich, sangkot po ang anak niyo sa droga. Kasama niya sa drug party sa itaas. Pa, you have to help me, please! Ayaw ko makulong! Sa presinto na lang kayo magpaliwanag, Mr. David Fortich. Bitawan niyo ako! Ano ba? Bitawan niyo ako! David! Anak ko! This is harassment! Dahil di ba tayo ng papa ko, I swear! Nagsasaktan ang anak ko! Ano ba? Pakiusap, huwag niyo naman siya saktan! Ano ba nananakit sa Alam mo gumagawang masama sa kanya. Ay, ayusin niyo kasi. Ginagawa niyo lang to kasi alam niyo mayaman kami Hututan niyo lang kami ng pera! Titimado ko kayo! Pasisima ko kayo sa trabaho ninyo! Enough, David! Huwag mo nang dagdagan pa yung ikakaasa nila sa'yo! Please! Tulungan niyo po! Don't worry, David. Tatawagan ko na yung mga abogado natin. Huwag ka nang pumalag sa mga pulis. Magkita na lang tayo sa presinto. Papa! Hindi kita iiwan, anak. Pagako yan. Salamat po, pa. Salamat po sa pagtulong niyo kay David. Hindi niyo alam kung gaano ako nag-aalala sa kanya habang nandun siya sa kulungan. Ay, tahan na, Adrian.
Ang importante, nakalaya na si David. Ang isipin na lang natin ay kung ipaparehab pa ba natin siya o hindi na. Pilar! Tawagin mo nga si David. Sabihin mo gusto ko siya makausap. Opo, sir. Ay, nako. Adrian, alam ko kung gaano mo kamahal ang kapatid mo. Pero patawarin mo ako sa gagawin ko sa kanya. Kailangan niya matuto ng leksyon. Pa, ano pong gagawin niyo sa kanya? Pa? Bakit po? Halika dito, anak. Mag-uusap tayong dalawa. Pa! Sorry, Papa! Sorry! Sorry mo talaga! Wala akong anak na adik! Wala akong anak na adik! Sorry, Papa! Sorry, Papa! Huwag kayo makialam, Mariana at Edion, ha? At ikaw, David! Bakit mo ginagawa sa akin to? Nagre-rebelde ka na? Anong karapatan mo magrebelde sa akin? Samantalang binibigay ko naman sa'yo ang lahat ng pangailangan mo! Sinunod ko ang layaw mo. Pinag-aaral kita sa magandang eskwelahan. Pinilan kita ng magarang kotse, lahat ng damit, sapatos at bag na gusto mo. Ibinili ko sa'yo. At saan ka makakakita ng allowance na isang estudyante ay 8,000 pesos a day? Tapos sasabihin mo sa akin na hindi kita minahal? Sorry na po, nagsisisi na po ako. Walang yakang lalaki ka! Ingrato! Papa! Sorry, Papa! Masaya ako talaga! Tama na! Ipapahiya mo pa akong hayop ka! Kuya Adrian, lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Nakikiusap ako! Papa, tama na! Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Layas na! Arman, tama na, maawa ka sa anak mo! Sa ngalan ng Diyos! Maawa kayo kay David! Papa! Lumayas ka, David! Lumayas ka na! Hindi na kita kailangan! Mama! Mama, anong nangyari sa inyo? Dibdib ko! Hindi ako makahinga. Mariana! Mariana! Mama! Mama! Saka pupulutin sa kakuha na hayop ka. Nakakagigil ka. Anak pa ba kita? Papa, sorry po talaga. Kapag may nangyari sa asawa ko, hindi kita mapapatawad, David. Hayop ka. Papakiusap po. Tama na. Wala po mangyayari kay Mama. Naniniwala po akong hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi mangyayari to kung matinuyang taong yan, Adrian. Ang mama mo lang ang buhay ko. Kapag nawala siya sa akin, para na rin ako nawala na sa isa'y mabuhay. Pa, lumabas na po yung doktor sa ICU. Palapit na po siya sa atin. Dok, ano na ang balita sa asawa ko? Kumusta na ho siya? Gusto ko lang pong malaman yung lahat na ginawa naman po namin ang lahat ng mga kaya namin para maisalba ang pasyente. Pero hanggang doon na lamang po ang buhay niya. Ano ang ibig niyo sabihin? Patay na ho ang asawa ko. Opo. Nakikiramay po ako sa inyong pamilya. Hindi ba na mangyari to? Mariana! Ang asawa ko. Mama. Hayop ka, David! Huwag niyo po usapin si David, pa! Bitawan mo kayo yun! Ikaw, David! Salot ka talaga sa pamilyang to. Dahil sa'yo namatay ang asawa ko. Sinusumpa kita, David! Simula sa araw na to, tinatakwil lang kita bilang anak ko! Pa! Lumayas ka sa harapan ko! Lumayas ka na!
Bakit po, Sir Arman? Ano pong ipag-uutos niyo sa amin? Sabihan mo ang mga maids na pumasok sa kwarto ni David at himpakin niyo ang lahat ng mga gamit niya. Ay, Sir, bakit naman po? Basta sumunod na lang kayo. Pagkatapos niyo impake lahat ng gamit niya, ilagay niyo sa labas. Hindi natitira ang salot na yun sa bahay. Opo, Sir. Pa, baka pwede pa natin pag-usapan to. Una ang desisyon ko, Adrian. Hindi natitira si David dito sa bahay. Abay, patawarin mo ako, anak. Pero hindi ko masisikmura makita yung tao naging dahilan ng pagkamatay ng baba mo. Pero pa, hindi niya kagustuhan ang nangyari kay Mama. Bago sana kayo magdesisyon, isipin niyo po sana na pati rin si David ng pamilyang ito. Ngunit siya ba? Itinuring ba niya tayo bilang kapamilya? Aba, puro kahihiyan at sakit na ulo ibinigay ng David na yan sa amin ng mama mo. Misguided lang po si David pa. Pero naniniwala po ka na meron pa rin kabutihan sa puso niya. Imbis na i-down natin siya at hamakin sa mga pagkakamali niya, bakit hindi natin siya alalayan at tulungang makapagbago? Ay naku, nakita mo naman, Adrian, kung ilang beses ko inunawa yung si David. Aba, hindi ko nakaalam kung anong gagawin ko sa taong yun. Pagod na ako, Adrian. Sukong-suko na ako sa hayop na yun. Pa, naiintindihan ko po kayo pero wag po nating sukuan si David. Alam ko po, pa, hindi ito ang gusto ni Mama. Pa, alam ko po may natitira pa kayong awa dyan sa puso nyo. Huwag nating talikuran si David. Kailangan niya ng tulong, pagmamahal at gabay mula sa atin. Papa, pakiusap po. Ay, Diyos ko. Sana naging kasimbait mo na nga si David, ano? May ko hindi dahil sa'yo eh. Sa mga pakiusap po sa akin eh, baka matagal ko na siya itinakwil. Alam niyo kung gaano po kahalaga si David sa buhay ko. Hindi ko maaatim na makitang mapahamak siya at masira ang buhay. Kaya pakiusap pa. Magtulungan po tayong baguhin ang buhay ni David. Ay, naku, si David. Siya, sige anak. Mapagbibigyan kita. David, pwede ba tayo mag-usap? Bakit, Kuya Adrian? Ano kailangan mo? Gusto mo ba magpasalamat ako sa pagpapakabayani mo sa akin? Pumasok tayo sa loob. Mahaba-haba rin kasi ang pag-uusapan natin. Yan. Maupo tayo sa mga katabing upuan. Ano ba sinabi sa'yo ni Papa? Akala ko ba papaalisin na niya ako dito sa bahay? Kaya ko naman mabuhay nung wala kayo. Huwag mong sabihin yan. Pamilya mo pa rin kami at kami lang din ang makakatulong sa'yo. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin, ha? Hindi ka na pahaalisin ni Papa dito sa bahay. Handa ka niyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Patunayan mo sa kanya na kaya mo magbagong buhay at magagawa mo lamang yun kung papayag ka magpa-rehab. Rehab? Gaano makatagal yun? Depende yun sa magiging progress mo. Pinakamababang araw ng treatment ay 1 buwan. Pero pwedeng umabot ng 3 buwan, 6 na buwan o 1 taon. 1 buwan? 1 taon? Kuya Adrian, hindi ko kaya yun. Ayoko magpa-rehab. Yun lang ang tanging paraan para gumaling ka sa addiction mo, sa pinagbabawal na gamot. Doon mo mapapatunayan kay Papa na handa ka magbagong buhay. David, pakiusap. Pumayag ka na. Makipag-cooperate ka na sa amin. Para din to sa kinabukasan mo. Una. Sige, Kuya. Mapayag na ako. Salamat, David. Basta tandaan mo, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Mariana, hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pagkawala mo. Sinanay mo kasi akong palagi ka nandiyan sa tabi ko eh. Sabay natin hinaharap ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Abay kayo na eh. Mag-isa na lamang ako. Tatapatin na kita. Hindi ko alam kung paano ko ayusin muli ang pamilya natin. Mariana, ipagdasal mo sa Diyos na sana ay malampasan namin ang mga pagsubok na kinakaharap namin ngayon. Sana'y magabayan ko na maayos si David. Tulungan mo sana akong matanggap siya kahit na siya naging dahilan kaya tayo nagkahiwalay.
Mariana, tulungan mo naman ako maka-move on. Tulungan mo ako matanggap ang nangyari sa'yo. Pa, nakaalis na po lahat ng mga nakipaglibing kay Mama. Tsaka kumukalimlim na ang langit pa. Baka maabutan pa tayo ng ulan dito sa sementeryo. Halika nga rito, anak. Maupo ka muna rito sa tabi ko. Sige po, Pa. Kamusta na ba si David sa rehab center? Pangalawang araw niya na po doon. Masyado pa pong maaga para sabihing may progress na siya. Pero malaki po ang tiwala ko sa kanya, Pa. Ay, siya nga po pala. Meron akong sasabihin sa inyong mahalaga. Ano yung mahalaga na yun, anak? Nakatanggap po ako ng sulat mula sa mga pinuno ng simbahan. Kabilang po ako sa mga napiling magmisyon sa bansang Mongolia. Alis ka? Ang layo naman ng bansang Mongolia. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ligtas na bansa naman po ang Mongolia, Pa. At saka alam ko pong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ay, tako. Mag-iingat ka palagi, Father Adrian, na. Proud na proud ako sa'yo, anak ko. After marehab ng almost 6 months, nagpatuloy si David sa pag-aaral. He changed his life para ma-please kanya. And here he is. After 4 years ng pagsusunog ng kilay sa kolehiyo, gagraduate si David bilang summa cum laude sa kursong economics. Ay, good for him. At least hindi na ako mangamba sa kinabukasan niya. Speaking of kinabukasan, si David na bang napupusuan mong pumalit sa'yo bilang CEO ng kumpanya? What do you think, Greta? Well, para sa akin, very qualified naman si David kung babasihin ang kanyang credentials. He's smart. Yes, I would be glad to work with him. Well, kulang siya sa leadership skills. Kulang? Paano mo naman yun nasabi, Arman? Abayo, matalino siya. He knew the tricks of the trade. Pero masyado siyang bossy. Gusto niya palagi siya nasusunod. At ang mga desisyon niya ay base sa emosyon. Sa madaling salita ay padalos-dalos siya. At sa ganung aspeto ay baka bumagsak ang kumpanya kung siya ang maghahawak nito. So wala kang balak na ipasa sa kanyang pamumuno sa iyong negosyo? He's your son. At siya lang ang natitirang anak mo na pwedeng mag-manage ng mga pinaghirapan niyo ni Mariana. Mas gugustuhin ko na lang na ipaubaya sa iba ang CEO position kapag nagretiro na ako. Kung nandirito nga lang sana si Adrian, sa kanya ko ipapasa ang CEO position. Pero masaya na ang panganay mo sa kanyang bukasyon. Siya nga pala, kumusta na si Father Adrian? Palagi naman kami nag-uusap ni Adrian via long distance calls. Ayos naman ang buhay at misyon niya sa Mongolia. Hindi mo lang alam kung gaano ako ka-proud kay Adrian. Kay David, proud ka rin ba? Paano ako magiging proud sa kanya? Hindi na siya nag-a-addict. Pero hindi nagbago ang ugali niya. Magaspang pa rin ang pag-uugali niya hanggang ngayon. Sa totoo nga lang ay nag-aalala pa rin ako para kay David. Kung magpapatuloy siya sa ganung ugali, siguradong wala siya makakasundo. Sandali lang, Greta. Sasagutin ko lang tong cellphone ko. Hello? Ako to, si Adrian. Ay, Adrian, anak! Salamat naman at napatawag ka. Abay, kumusta ka na dyan? Tumawag po ako para sabihin sa inyong magandang balita. After 5 years, natapos na rin ang mission ko dito sa Mongolia. Uuwi na po ako ng Pilipinas pa. Aba, naku, magandang balita nga yan, anak. Abay, nasasabik na ako makasama ka uli. Ay, kailan pala ang uwi mo? By next week po. Ang aga. Makakahabol pa ako sa graduation ni David. Ay, siya nga pala pa. Kumusta na po siya? Sinusubukan ko siyang kausapin para kumustahin pero palagi po siyang busy. Parang hindi ka na nanibago sa kanya. Basta, anak, hintayin namin ang pag-uwi mo, ha? Sir, bawal po pumasok dyan. For employees lang po dyan, sir. Ano sinabi mo? Sir, kung meron po kayong bibisitahin,
Punta lang po kayo dun sa reception desk para mabigyan kayo ng visitor's pass. Di mo ba ako kilala, ha? Ako si David Fortich, the future CEO of this corporation. Hindi ko kailangan ng visitor's pass at walang makakapigil sa akin kung saan ko gustong pumunta kasi pag-aari ko to. Sir, sorry po. Walang sorry sa akin, ha? Tuan, tandaan mo, months from now, ako na magiging bagong CEO ng kumpanyang to, ha? At kapag nangyari yun, ayoko makikita yung pagmumukha mo rito, ha? Maliwanag. David! Ay, Sir Arman, good afternoon po. Papa! Kayo pala, papunta na sana ako sa office ninyo kaso pinigilan na ako nitong taong to. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. At saka hindi mo pa ba alam ang protocol ng kumpanya na kahit anak ka pa na may-ari ng kumpanya, kapag hindi empleyado, kailangan dumaan sa reception desk para mag-register at para na rin sa visitor's pass. Huwag mo sabihin sa akin na nakalimutan mo na yon. Pa, wag mo naman ako ipahiya sa harap ng security guard. Mauna ka na sa opisina ko dahil may meeting pa ako with the potential investors. Mag-uusap tayo mamaya. Greta, nag-aalala na ako sa anak ko. Palala ang kasamaan ng ugali niya. Hindi naman ako nagkulang ng pangaral kay David eh. Wala kang kasalanan sa mga nangyayari kay David. Pinili niyang maging ganun. Desisyon niya yon. Ay, sa totoo lang, ayaw kong pamuluan ni David ang kumpanya eh. Yan din ang nasa isip ko. I don't think magiging mabuti siyang CEO ng kumpanyang pinaghirapan yung itatag ni Mariana. Si David nga sumisira sa pamilya namin. Kaya di ba ako masisisi, Greta, kung mas pinapaboran ko si Adrian kaysa sa kanya. Ang panganay ko, puro karangalan ang dinadala. Habang si David ay puro sakit ng ulo. Hindi ka ba marunong kumatok? Basta-basta ka nalang pumapasok sa opisina ko, hindi mo pa sinara ang pinto. Sige Arman, mamaya na lang tayo mag-usap. Mag-usap muna kayo ng anak mo. Narinig ko yung usapan ninyo ni Tita Greta. Anong sabi nyo? Hindi nyo ako gagawing CEO ng kumpanya? Sa nakikita ko ngayon sa ugali mo, mukhang hindi ka na ma-qualified na pamunuan ng kumpanya tinatag at pinaghirapan namin ng mama mo. At kanino nyo ipapamana ang pagiging CEO? Kay Kuya Adrian? Aba, kung pwede nga lang kaso hindi pwede maging CEO ng kumpanya ang isang pare dahil nakatuon siya sa bokasyon niya. Ako ang tunay niyong anak! Sariling dugot laman! Ako lang dapat na may karapatan na maging tagapagmana! Stop it, David! Oh, siguro nga hindi ko kadugo ang Kuya Adrian mo. Pero trinato niya kami ng mama mo na parang tunay niya mamagulang. Aba, ikaw, kailan mo ba ako trinato bilang ama? Hindi ko kayo magawa itrato bilang ama dahil hindi niyo rin ako trinato bilang tunay na anak! Ang kapal na mukha mo sabihin niya sa akin. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal nang patapon yung buhay mo. How dare you, Tay? Napakagaspang talaga na ugali mo, ah. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana ng ugali. Kaya hindi mo ako masisisi kung mas tinuturi ko anak si Adrian kaysa sa'yo. Diyan kayo magaling pa. Ang ipagmalaki ang ampon ninyo. Wala kayo ibang bukang bibig kundi Adrian, Adrian, Adrian. Para sa inyo, sala magaling. Lagi mabait at may kinabukasan, di ba? Kaya hindi nyo rin ako masisisi kung hindi ko siya tinuring na kapatid. Lumayas ka na nga sa harapan ko! Hayop ka talaga, David! Lumayas ka na! Hindi mo ako mapapalayas dito, ha? Ha, pa? Abay, lalo mo lang pinatutunayan sa akin na hindi ka karapat-dapat na CEO at tagapagmanam ng mga ari-arian ko. At sinong gusto mong maging CEO? Si Tong Juan ko? Villanueva? Alin man sa kanilang dalawa ang gusto kong pumalit sa akin bilang CEO. Mas mapapabuti ang kumpanyang tinatag namin ng mama mo kung sila mamamalakad kaysa sa'yo. Hindi! Di nga si Father! Hindi nga! Etong tatandaan mo, David. Kung hindi ka magbabago na ugali mo, lahat ng inahagad mo sa akin, sa iba ko ibibigay. Pilar, naihanda mo na ba sa mesa ang lahat ng handa natin? Opo, Sir Arman. Handa na rin po lahat ng household staff na salubungin si Father Adrian. Ayan, magsa-celebrate tayo lahat sa pagbabalik na anak ko. Kaya nga po, Sir. Ay, ako rin po na-excite, sir. Si Father Adrian po yun. Nandito na po si Father Adrian. Ay, maligayang pagbabalik, Father Adrian! Maligayang pagbabalik po! Maligayang pagbabalik ho. Ay, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Papa! Ay,
Welcome back ka na. Papa, sobrang ko kayong na-miss. At kayong lahat din. So nice to be back. Ay, kami rin po, sir. Kayo. Napakasaya po namin. Eh, siya nga pala anak eh. Pinaghandaan namin ang pagbabalik mo. Tara sa kusina. Lahat tayo ay magsa-celebrate. Naku, salamat po, sir. Buti nandito po kay sir. Walang iya kayo! Maya! Palagi niyo na lang ako inaapi! At dahil yun sa'yo, Kuya Adrian, ikaw ang salot sa buhay ko. Ha? Ikaw? Kailan ka ba mawawala sa landas ko? Ah! Sukdulan lang ang ginagawa mo sa akin, Kuya. Panahon na para singilin kita sa mga atraso mo sa akin. Papatayin kita, Kuya Adrian! Papatayin kita! Sino naman kaya ito tumatawag? Hello? Sino to? Pre! David! Long time no hear ah! Naalala mo pa ako? Sino ka? Ako to! Pre, yung dati mo supplier ng... Alam mo na? Oh, pre, musta na? Ikaw pala, Anton. Kala ko natukhang ka na eh. Teka, ba't ka naman napatawag? Nakakamusta lang, pre. Uy, siya nga pala. Hindi na droga pinagkakaabalan ko ngayon. Oo talaga? Noon na naman monkey business yan ha? Illegal gambling at kidnap for ransom. Nagpapagun for hire din kami, pre. Huh? Kidnap for ransom or gun for hire ba ka mo? Mukhang interesado ka. Meron ka ba ipapatumba sa amin, ha? Kung sabihin ko sa'yo meron, matutulungan mo ba ako? Maraming salamat po, Father Adrian, sa tulong ng simbahan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makakabangon yung mga nasalanta ng bagyo sa lugar natin. Ay, wala po yun. Ang mahalaga, nagtutulungan po tayo, lalo na kapag may dumarating na kalamidad. Basta palagi yung tatandaan ha, anumang mangyari, anumang kalamidad ang dumating sa bayan natin, narito lang ang simbahan para tulungan kayo. Sige po, Father. Aalis na po ako ah. Sige, mag-iingat ka. Oh, sino kaya ang mga to? Anong kailangan nila sa simbahan? Uy, may lumabas na 4 na lalaki nakabonet. Halika rito! Sumama ka sa amin! Aray ko! Anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Pakiusap! Maawa kayo sa akin! Sumama ka sa amin! Huwag niyo naman gawin sa akin to! Teka! Huwag niyo tapan ang ulo ko! Ano ba? Nasaan ako? Bakit ang dilim? Teka, nakaposa sa mga kamay ko at nakatali ako sa upuan. Ba't ako nandito? Sa wakas, gising ka na rin. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo at ginagawa mo to sa akin? Walang personalan to. Trabaho lang. Kung ganun, sino nag-utos sa'yo para ipadukot ako? Huwag ka mag-alala. Kilala mo siya. Pakaulam mo ako! Pakaulam mo ako! Kahit ano pang gawin mo dyan, hindi ka namin pakakawalan. Malaking pera ang makukuha namin sa tatay mo pag nagkataon. Patawarin sana kayo ng Panginoon sa ginagawa niyo. Manahimik ka! Hindi kayo magtatagumpay. Mahuhuli kayo ng mga pulis at makukulong. Kaya hanggat maaga pa, magsisi na kayo. Ba't kami magsisisi? Eh bayad kami dito. Binayaran kami para pahirapan ka. Pakiusap! Tama na! Padre, eto tatandaan mo ah. Bago pa kami mahuli ng mga pulis, sinisiguro ko sa'yo na patay ka na! Oh, Padre! Nandito na pala yung nagpakidnap sa'yo. Ano, David? Believe ka na ba sa akin? Oo, bilib na ako sa'yo, Anton. Ano, pinahirapan niyo ba? Katulad ng pinag-usapan natin, binugbog namin siya. Pinahirapan namin siya ng todo.
Natatawa nga ako kasi bawat torture na ginagawa namin sa kanya, palagi niya sinasabi, "Patawarin kayo ng Diyos sa ginagawa niyo." I see. Halos nangihina na nga siya at naliligo na sa dugo. O ano, ang plano mo dyan? Ihingi mo pa ba to ng ransom sa tatay mo? O papati na lang natin to para wala ka ng karibal. Hingin nyo na ransom yan. Para naman kumita tayo. Teka, tanggalin mo nga yung piring niya sa mata at yung busal niya sa bibig. Okay. O yan. David, ikaw nagpakidnap sa akin. David. Ano? Suko ka na ba sa torture na ginawa nila sa'yo? Maawa ka naman sa akin. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Para gawin mo sa akin to. Anong wala? Ilang taon ako nagtiis sa mga panlalait sa akin. Panlalait sa akin ni Papa, ha? Ako ang tunay niyang anak, pero palaging ikaw ang bukang bibig niya. Palagi kanyang pinupuri sa harapan ko na hindi ko na naranasan sa buong buhay ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na mahal ng magulang natin. Hindi ako minahal ng mga magulang natin! At dahil yun sa'yo, ha? Inagaw mo sa akin ang lahat. Ang spotlight. Ang nararapat kong pwesto sa pamilyang to. Ikaw ang dahilan kaya puro insecurities at galit ang laman ng dibdib ko. Ikaw ang gumawa nito, Father Adrian. Ayos sana ang pamilya natin. O hindi ka lang dumating sa pamilya namin, ha? David, hindi mo ako kaaway. Katunayan, mahal kita bilang kapatid. At huwag mong isipin na wala nakakapansin sa mga achievements mo. David, ako. Palagi kita pinagmamalaki kay Papa. Kapag nagkakasala ka sa kanya, palagi ko sinasabi na bigyan ka niya ng chance. Never kitang tinuring na karibal, David, dahil simula pa lang, minahal na kita bilang kapatid. Palagi kita pinagdarasal na sana maging maayos ang buhay mo, David. David, maniwala ka sa akin, hindi mo ako kaaway. Kuya Adrian, nasasabi mo lang yan para maawa ako sa'yo eh. At matigil ang pagtotorture nila sa'yo. Isipin mo, kung papatayin mo ako, anong mapapala mo? Walang magbabago. Magkakasala ka pa sa Panginoon. Pero kung ililet go mo ang galit mo sa akin, David, baka magbago pa ang buhay mo. David, handa kitang tulungan na magbago. Hindi kita iiwan sa ere. Sasamahan kita hanggang sa makita mo ang purpose mo sa buhay. David, hanggat maaga pa, pakiusap. Hindi pwede, kuya. Hindi talaga eh. Hindi pwede ang pagpapakamabait mo. Dapat talaga sa'yo mamatay. David, pinapatawad na kita. At hinihingi ko rin ang kapatawaran kung naging miserable ang buhay mo nang dahil sa akin. Magsimula tayong muli. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuting kuya sa'yo. Huli na ang lahat, Father Adrian. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko kayo mapapatawad ni Papa. Ang dapat sa'yo mamatay! Diyos ko, patawarin mo ang kapatid ko dahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Tama na! Anong ginagawa? Tama na! David! Ano problema? Akin na pa rin mo! Akin na! Ito, ano gagawin mo? Pamatayin mo na kapatid mo? Papatayin ka na para matapos na ang problema ko! David! Akin na! Sa bahala sa ulo ang katawan! Dapat lang sa'yo yan, Father Adrian! Dapat lang sa'yo! Patay na nang matagpuan kahapon at halos hindi na makilala ang isang pari na napaulat na dinukot sa tapat ng Boso-Boso Church sa Antipolo City noong Pebrero 3 ng gabi. Sa ulat pasado alas 6 ng umaga na makatanggap ng tawag ang Antipolo Police na may natagpuang nangangamoy na bangkay ng tao sa isang creek malapit sa isang abandonadong bahay sa parehong syudad. Nang respondehan ng pulisya at SOCO operatives, nakumpirmang bangkay ito ng isang lalaki na nakaposas ang mga kamay, nakabiring ang mga mata at may 10 tama ng bala sa katawan na nagsisimula ng maagnas.
Positibo namang kinilala ng kanyang pamilya na nagpunta sa crime scene ang bangkay na si Father Edrion Fortich, ang parish priest sa Bosoboso at anak ng may-ari ng Lucky Dragon Corporation na si Arman Fortich. Samantala, sumuko sa pulisya ang kapatid nitong si David Fortich na siya umanong pumatay sa paring biktima. Anong ginagawa niyo rito, Papa? Gusto ko lang malaman kung ano na kalagayan mo. Ito ako. Ano? Masaya na po ba kayo? Patawarin mo ako, anak ko, naging ganyan ka. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang naman yung mahalin niyo ako pa. Yung maramdaman ko na pinagmamalaki niyo ako. Kaso ni minsan, hindi ko yung naramdaman sa inyo eh. Para sa inyo, mas magaling si Kuya Adrian. Si Kuya Adrian. Si Kuya Adrian nga lang, palagi mo kang bibig ninyo eh. Anak, inaamin ko naman na kasalanan ko ang lahat eh. Kaya humihingi ako ng tawad sa'yo. Huli na, Papa. Pinuno niyo na ang galit ng puso ko eh. David, kahit na ganito ang kinalabasan ng relasyon natin bilang mag-ama, abay, umaasa pa rin ako na isang araw eh, nakakapagbagong buhay ka. David, di pa naman huli ang lahat. Subukan mong magpatawad sa lahat ng mga taong nagkasala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga kasalanan ginawa mo sa akin ay pinapatawad naman na kita. Papa? Totoo ba yun? Anak, pakiusap. Magpatawad ka at magbalik loob sa Panginoon. Papa? Papa? David, anak ko. Ano nangyari sa anak ko? Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.